So, what is up mga kalusi? Ito tayo ngayon dito sa ating DIY session sa ating NMAX Y-Connect. So, ito nga talaga ang first major issue niya na na-encounter ko talaga is lagutok dito sa front shock. Talagang hindi maiwasan pagka may lubak or konting humps lang, sumasagad siya. Ang pwedeng maging cause noon, kahit brand new ang ating NMAX or even Aerox, kapag umuuntog, yung sumasagad yung inner tube sa outer tube do sa dulo, ang laging magsasuffer dyan, yung ball race. Yun yung palaging unang masisira dyan kapag ganon. So agapan natin yun. So gagamitin kong tool mga ka-OC ay itong Motion Pro na fork oil level gauge. Di naman sobrang required nito para sa isang nagdi-DIY. Pwede naman talaga yung tansya-tansya lang kung kabisado nyo naman. Pero ito kasi, kahit puno ng oil ang inner tube, ipapasok lang ito. Kuwari ito yung inner tube, papasok lang. And then isa-suck out nito yung oil. Tapos sa kabilang shock, ganun din. So, ang mangyayari doon, pantay na pantay talaga. Fork oil niya, yun nga. Yan nga nakalagay level gauge. So, Motion Pro fork level gauge. So, ito yung gagamitin nating fork oil, Maxima. Mabibili nyo to sa Empower, sa Malolo, sa Giginto. Marami sila niyan. Doon tayo bumili sa kanila. Okay yung mga pricing nila doon. Ito talaga ang ginagamit mga ka-OC, fork oil. Yung iba kasi ginagamit ay mga pangtuti, gear oil. Iba kasi ang purpose nun mga ka-OC. Ito kasing fork oil, pang fork talaga. So, gamamit tayo ng fork oil. Ito yung gagamitin natin. Viscosity niya is 20. So, baklasin natin yung ating NMAX. Actually, nabaklas ko na yan. Papakita ko na lang sa inyo kung paano hugot-hugutin yan. Niluwagan ko na yung ibang parts niyan. Ang mahirap lang kalasin dyan, itong sa brake. Pagka wala kayong gamit na ganito, yung parang star, hindi nyo ito matatanggal mga kosi. Kaya yung iba, pinapalitan niya ng bolt na socket type. Pwede rin yung Allen na, pero ito kasi medyo special tool to, yung star type. Hindi niyan matatanggal agad basta-basta. So ayan, tapos ito 10mm. Ingatan nyo lang to, yung sensor, syempre medyo sensitive yan mga ka-OC. Then syempre yung gulong alisin natin. Tanggal na natin ang gulong. Ito mga ka-OC, 14mm pareho, taas baba. Tanggalin natin with extension. O diba may tubo. Para matanggal niya ng mabilis at maayos. Yan, tanggal na. Yun, hugot. Yan, nahugot na natin mga ka-OC. Yun, NMAX. Kasi yan, si Racing King. Yan. So, di pa yan nagagalaw. Kitang-kita naman. Factory na factory yan. So, yan ang itotono natin ngayon para mas maging maayos yung suspension sa harap. Sa pag-aalis nito, kailangan yung diinan something, kahit ano. Pero wala pa akong proper tool para dyan. Siguro yung T-wrench na lang. So, may grasa naman siya. Kaya lang di ko alam kung waterproof to. So, lalagyan natin ng waterproof yan na grease. Ito na ang mahirap na part. Wala akong pantanggal nito. Yung proper tool. Hindi ko alam kung kaya ko to. Yun. So, natanggal na natin mga ka-OC. Sa first time, mahirap. So, first time ko lang to. Mahirap para sa akin. Tapos yung spring, ito yung sa ilalim, ito yung sa taas, yung mas malalaki yung awang, sa baba yung mas maliliit. So ganun din natin ibabalik mamaya yan. So syempre lilinisin din natin. So ngayon, alisin natin yung langis. Ganun lang din naman yung gagawin ko sa isa. So itong isa na lang ang ipapakita ko. Yan. Ganyan lang karami ang langis niya.
Lilinisin natin lahat to. Wala akong yung katulad kaila Sir Don, yung holder. Ganda yung holder nila eh. Pati kay Boss Lorenzo Tan. Shout out Boss Lorenzo Tan sa pagtuturo sa akin kung ano yung mga tamang sukat sa Motion Pro. Thank you, thank you. Sa NMAX B2 mga kosi. Sa NMAX B2 and 2.1, ewan ko lang sa NMAX B1, 86mm yung travel niya. Ayan. So, yung bottom out, eto. Yun yung tumutunog. So, sumasagad siya. Yun yung tunog ng tok, lagotok. Yun, oh. Yun, yung tok. So, ang travel niya mga kosi, mula dito hanggang dito, 86mm yan. Ito yung bottom out niya, yung black. And then hanggang dito is 5mm. So ito mga kosi, pagka pinasok ko ngayon yan, ganyan yung hihigupin niya. Siyempre, sasagad ko siyang ganyan. And then, pag pinasok ko to, yun yung hihigupin na langis. Okay, lagyan natin ng Maxima Pork Oil. 20 ang kanyang viscosity. Yan. O, di ba? Parang puno na siya. Then, ang gagawin natin, para bumaba yung langis. Yan, o. Ooh. Tumitigas, oh. Tigas, oh. Yan, oh. Wala nang hangin yan. Then higupin natin ang Motion Pro. Okay, tingnan natin kung may mahihigop tayo mga kosi. Yun, oh, may nahihigop tayo, oh. So, naka-level yan. Yan. So, meaning, nakuha ko na yung height na gusto ko. Ganon din yung gagawin ko sa isa. Hindi ko na ipapakita. Pero ito, wag niyong babaguhin. Siyempre, pag binago nyo yan, magkakaiba ng level yung fork. So, ayan. Ayan na yung ating gauge. Nilinis ko na rin itong mga spring kanina. Di ko na napakita. Tsaka binaklas ko rin yan. Yan. Natin ngayon i-install. Huwag kayong magkakabaliktad dito. Yung sa ilalim, yung kapantay ng goma. Ito sa ibabaw yung may uka. Kasi pag napagbaliktad niyan, hindi papasok dito sa clip. So, yung clip, grasahan natin ng ito ang ginagamit kong grasa, waterproof ng Maxima. Waterproof grease. Available din yan sa Empower mga kaosi. Ito yung ginagamit ko sa CVT set din. Yung grasa na yan ang ginagamit ko mga kaosi. Hirap mag video. Gumagawa. Grabe. Ginabi na ako. Sana magawa natin mga kaosi. Tandaan lang. Woo! Gawa natin mag-isa. Napakahirap. Lagyan natin ng Maxima waterproof grease. Pinasok ka pa ng kalawang eh. So ito mga kosi, nayari na natin yung dalawa. Mas okay yung play niya ngayon. Tatry natin to. Ikakabit ko lang kay NMAX Y-Connect. Pero di ko na papakita kung paano ibalik. Testingin na lang natin. So balikan ko kayo. Kanina mga kaosi, nandito yung travel natin sa 86. Eto dito. Yan. So ngayon sukatin natin. Sagad-sagad to. Nasa 79 or 80 millimeters na lang. Yan. 79 or 80. So pareho siya. So ngayon, ang gagawin ko, ida-drive ko ulit, tapos hindi ko siya ikakat. Tingnan natin kung hanggang saan
i-reset natin yan mga kosi. Ayan na, nasa pinakababa. Para landaya. Ngayon ita-travel natin. So 79.80 tayo. Not really sure kung ilan yun. Wala kasi kung caliper. So i-travel natin dito lang. Sa mga humps lang dito. Yan. Op. Ayun no. Wala na siyang lagotok. Op. Ayan, preno sagad. Kahit sa mga lubak-lubak, wala yatang lubak dito. Hindi alam kung meron. Pero sa humps, yun oh, wala oh. Sagad natin ang brake. Oh. Ayan sagad na sagad na yung brake Ayan, pagka ginaganyan ko yan nung una, tumutunog na yan. Ngayon ayaw tumunog. Sukatin ulit natin. Di natin ikakat to. Patay natin. Ito, sukat. So yan ang travel. Still ganun pa rin 79 or 80. Dito still pareho rin, 79 or 80. So from 86, ang naging travel ko na lang is 80. Ganon. So ang nawala sa akin ay 6mm. So noong una hanggang 86 siya, sumasagad siya hanggang 86 as 86. So sumasagad siya hanggang dito, kaya tumutunog dito sa ilalim. Kasi yun na yung sagad Ayan ayan, ganyan siya. Noong una, pok, kaya tumutunog. Ngayon, ang pinakasagad ko na ngayon ay nasa 80. So hindi siguro 5mm yung nawala, mga 6mm siguro yan. Ang mahalaga pareho siya. So yun. So tingnan natin ngayon yung kung tawagin ay sag ng motor. Pagka kasi nakababa yan, pag nakababang ganyan, dapat may sag yung motor. Paano yun malalaman? Kapag ka inangat ko yung motor, dapat meron siyang maiiwan na sag. Tingnan natin. Pag inangat ko to, dapat tataas din yung block. Okay, tingnan natin. Ayun, nakita nyo? So pag binaba pa natin yung pinakamotor, pag binaba akong ganyan, ayun, so meron ulit yun. Tingnan natin kung ganong kalaki yung natanggal. Yan nakita nyo yung bigat ng motor. Yan laki na ng travel. Ngayon sasakay ako. Okay, baba, tapos upo lang ako. Yan, rider sag na to. 75 kilos ako. Okay, tingnan natin ngayon yung naging travel. So ayan, ayan yung naging travel ko na nakaupo lang ako. Yan so pareho yan. Ito yung clearance ko kapag ka may lubak na membreno ko, cornering, o kung saan ganyan kalaki yung aking clearance. So okay na sa akin yun. Kasi pag tumaas pa ron, nag 86, magbo-bottom ulit ako, tutunog ulit yan, maglalagot ako ulit. Hindi ako nagsukat ng kung 60, 70 or parehong 80ml. Pinuno ko siya and then sinak out Motion Pro. Yon. So hanggang dito na lang mga kosi. Always ride safe. Peace.